huwag ilalagay ang buong life savings o retirement sa negosyo na sisimulan mo. May mga mindset tayo na, magre-retire ako, magne-negosyo na lang ako. As if business is something that's easy to do. Few tips sa mga nagko-consider magnegosyo, kung nagko-consider ka mag-business, maybe may extra money ka, maybe meron kang pang-capital, possible na nakaramdam ka na ng pagod sa trabaho mo, or possible na i-imagine mo na gusto mong magkaroon ng mas maraming oras, possible na nasa stage ka na ng career mo na gusto mong mag-multiply yung income mo or yung cash flow nyo sa household income ninyo, then you would consider to start a business. So, few tips para for those who would consider to start a business. First one is, kung first time pong magnenegosyo. Right? Kung first time magnenegosyo, huwag ilalagay ang buong life savings o retirement sa negosyo na sisimulan mo. No, marami po ako nakakausap na nagme-message sa akin, no, na nalugi sila ng 800,000, 900,000 after nun, nagkautang pa sila right after staying in the business for less than a year. No, so yung ginawa nila, they were so excited. No, meron ako isang case na gano'n sila, nag-franchise sila. So, considering the pagkain yun, but they haven't considered any other aspect like yung location nila, diba? Of course, madali namang i-justify na naging tamang decision natin, diba? Pero may mga time talaga, kailangan mo maging open, saan nagkulang, ano yung dapat na ginawa. He was telling me ano din gagawin nila, so na I think nasa 700,000 yung retirement fund na nawala lang doon sa business. And we don't want that to happen, no? So ako personally, niniwala ako, no, na kung more than 6 figures yung capital mo sa business mo, kailangan mong mag-isip-isip bago magsimula. Right? So, unless kung less than 6 figures, okay lang naman, no? You can dive into that kind of business. Pero kung pag-uusapan natin mga 1 million na 3 million, tapos first time mong sumabak sa negosyo, hindi ako magre-recommend nun. Lalo na kung iutangin mo yung ikakapital mo. Okay, lalo na po kung uutangin mo ikakapital mo, hindi po ako magko-consider. Ako personally, no, hindi ko talaga i-recommend na mangutang ng capital, lalo na malakihang capital sa bangko. Kasi guys, malaki ang interest sa bangko, so totoo lang. No, malaking interest sa bangko. And if first time mong sumabak, never kang naka-engage to any business before, hindi ko talaga i-recommend na magsimula ka nang inutang mo yung capital mo. Okay, so you can think big, start small. Example, kung gusto mo mag-restaurant, bakit mo kailangan magpwesto agad na maglalabas ka ng 1 million kung pwede naman kayong sa bahay muna tapos taste test ka muna ng pagkain until maka-create ka ng raving fan. And then yung raving fan ng yung niluluto ninyo, 'di ba? Sila na mismo yung nagtatanong kung pwede kayong magkaroon ng pwesto. Alam mo yung ganun, no? So ako hindi ako magre-recommend talaga na magsisimula ka ng business tapos yung business na sisimulan mo, iuutangin mo, no? And wag ilalagay yung buong life savings o retirement, no? So kailangan maging matalino tayo in this part, no? Kasi usually, no, lalo na kung nagsimula ka magre-retire ka na, usually kasi ganito yung mentality natin, no? May mga mindset tayo na, magre-retire ako, magne-negosyo na lang ako. As if business is something that's easy to do. Alam mo, magbe-business na lang ako pag nag-retire. So, parang ganito yung gustong mindset usually na magsisimula ako magnegosyo, gusto ko kasi umupo na lang. Yeah, pag-uusapan natin yan in the next couple of minutes, no? Number 2, huwag magugulat sa hato na kailangan para mapaangat ang negosyo. Ito yung second na gusto ko i-consider. No? A lot of people, they started a business, akala nila uupo na lang sila. Now, uupo ka kung yung sistema nakalatag na. Pero guys, ang sistema kasi ng business mo, yung routine, yung system, yung tao, yung ins and out, yung flow ng operation, lahat yan is aaralin mo yan, lalo na kung first time mong magsisimula. Okay? So, hindi yan agad-agad na si-set up. No? Sa kahit anong business yan, mapa-online man na business, ano bang mang negosyo yan, no? Kung nagbe-build ka ng team as financial advisor or traditional business, kung kahit anong business, sistema yan eh. So, mali ng karamihan kasi, akala nila paglabas ng capital, yun agad yun. Let the business run. Okay yun. Kung may nakikita natin yun, kung yun sa mga tao na may experience sila sa business before. Pero sa first time mong mag-business, wag kang magugulat sa hataw na ibibigay mo. Okay, so I have one friend na siya yung kumukuha ng dito, ng laundry namin.
And yung sabi niya, nung nagsimula siya ng laundry business niya, I think wala pang 1 month, nasa 6 months pa lang yung business siya right now. Gigising siya ng alas 4, tutulog siya alas 11 ng gabi. Pero nagsisimula pa lang siya. And I believe he's creating a system around it na mas magkakaroon siya ng leverage in the future. Pero yung una talagang sabak is talagang siya. Alam mo yun? So, a lot of people, again, may mindset nga tayo na, magbe-business na lang ako. So, akala, pag capital, meron ng pwesto, may mga tao, hayahay na. So, hindi na naging engaged doon sa system, which is hindi tama. Okay? So, wag magugulat. Pag, grabe pala yung trabaho na kailangan, ganito pala kailangan, no, mag-e-effort ka and all. Of course. No, pero ito ang pinaka-exciting na part. Pag na-create mo na yung sistema ng business mo, kabisado mo na yung flow, you already hire people, or you already have existing teammates or organization na nakaset in place, mas okay siya. Kasi bakit? Nasisave mo yung oras mo. Okay? Ikatatlo, few tip lang, no? Ito, another tip. Huwag magpapautang. Now, some of you will disagree with me pag sinabi ko to. No? Pero personally sa akin kasi, isa sa mga bagay na na-realize ko lang is, itong usually ang pitfall ng karamihan. Now, kung pautang yung negosyo mo, syempre ibang usapan yon. So, syempre may mga collateral ka dyan, may process naman yan, di ba, kung paano yung ginagawa mo. But, kung tangible yung product mo, like for example, meron kang goods, no? So, ako personally, hindi talaga dapat nagpapautang. No? So, marami sa akin pumunta, sinasabi, Jerry, hindi ako magpautang. Pero ako actually sinisip ko pwede ka mong hindi magpautang. Naging habit mo na lang. Bali, inalaw mo na lang sa business mo yun na mangyari, no? Sino sa inyo dito yung may business, nakaka-relate ka sa akin, nanonood ka sa akin right now, sasabihin mo, tama yung sinasabi ni Gerard. Isa sa mga pinakasakit sa ulo talaga sa business ko right now is maraming mga sinuplayan ko na hindi na nagbayad sa akin. Nung hindi na nagbayad, ako pa ang mali. Personally sa akin o sa business ko, maraming beses na ako na fall into this. No? So like for example, no, binigyan mo muna ng product tapos hindi nagbayad tapos ikaw pa yung may mali. Hindi, alam mo yun, parang may drama pa na ganito ng situation ko, babayaran pa ako, sisingilin mo pa ako. Alam mo yung may ganun, para so ako pa yung may mali. Diba? Para ako pa yung may mali, diba? Right? Pero the thing here is, para maiwasan to, no? Like for example, may friction ka ng relationship kasi syempre maniningil ka, no? Talagang magkakaroon ka ng clash niyan. So huwag magpapautang. Okay, magbigay, exchange. May pera, ibigay ko yung goods. Kung magkano lang, yun ang ibibigay ko. Yan, number 3 natin yan. Number 4, huwag mag-full-time sa negosyo kung hindi alam ang kalakaran. Stay in your job habang inaaral. Personally sa akin ito talaga, no? Hindi pwede na-excite ka lang. No? So, let's specifically sa business na ginagawa ko, people get so excited with the potential ng business. They put they leave their job and really do the business. And I don't recommend that kasi kailangan alamin mo muna yung kalakaran. Alam mo muna yung ins and out. Tama? So, kung hindi ka pa dumating ganun sa level na yon, ay hindi talaga ako magre-recommend. Another thing na gusto ko i-emphasize as well, if gusto mo talaga mag full-time, you got to make sure na meron kang 6 months na savings. Ibig sabihin ng 6 months, i-multiply mo yung income mo right now, multiply mo by 6, yun dapat yung savings na meron ka. Okay? Pero kung wala ka pa nun, I won't recommend na mag full-time ka. Okay? Kasi kailangan, again, alam mo yung kalakaran, alam mo yung nangyayari, and at the same time, meron kang buffer if ever na hindi mag-work yung first wave mo sa business. Next, huwag magbibilang ng effort sa simula. Number 5 tip. Kanina, huwag kang magugulat. So, kung nagulat ka, tanggapin mo na agad. Wala namang problema yon. Tanggapin mo na agad. Okay lang yon. Wala, grabe, ganito pala yung trabaho ganito pala yung uri ng, ito pala yung work na required for me to really build a business. Ngayon, huwag kang magbibilang ng effort sa simula. Again, sasabihin ko sa iyo, pag nagsimula ka sa business, you will be one of the most underpaid sa business mo. Pero kung na-establish mo na yung system, na-establish mo na yung routine, na-establish mo na yung yung flow ng business mo, you will be one of the most overpaid sa business mo. So yan ang nagustuhan ko dito kasi leverage siya. Ibig sabihin leverage, hindi lahat ng 100% ang effort mo nang galing sa'yo. Diba? So yun ang goal natin dito kung ba't ka magnenegosyo. By the way guys, hindi ka magnenegosyo para lang kumita. Magnenegosyo ka para magkaroon ka ng leverage. Kasi most probably, if you're listening to me right now, maganda ng income mo nag-abroad ka, nagbabarko ka, or may maganda talaga high-paying job ka, di ba? And you might be thinking, Jerry, hindi ko kailangan mag-business kasi malaki naman sahod ko. Yes, nagets ko yun. Pero ang question ko lang is, what if tanggalin ka sa trabaho? Hindi ako nananakot ako ha. What if tanggalin ka sa trabaho, or what if at some point may mangyari sa'yo? Eh hindi mo na-establish yung skills mo ng pagbe-business. Anong nangyayari? Di ba?
Right? So kaya ako, nagsasuggest talaga ako, no, ngayon pa lang, kung nagtatrabaho ka, nakikinig ka sa akin right now, mag-business ka na, magnegosyo ka. And in business, marami naman pwedeng simulang negosyo dyan eh. Number 6, huwag mag-hesitate na maghanap ng mentor. Alam nyo ba, isa sa mga na-realize ko lang na shortcut sa pagbe-business, no, or anything in life, no, you might want a better physique, yan, no, gusto mo maging healthy, edi maghanap ka ng gym coach or health coach. Gusto mo ng maging okay ka spiritually, so maghanap ka ng mentor mo spiritual. O gusto mo magkaroon ng magandang marriage, maghanap kayo ng mentor sa marriage ninyo. Gusto mo ng magandang finances, maghanap ka ng someone na mas okay na makakabigay sa tip in your finances, no? So guys, hindi nakaka-down yung nagpapaturo ka. Kasi I think isa sa mga mali natin, hindi ko alam kung agree kayo sinasabi ko dito, no. Isa sa mga kamalian natin is akala natin hindi natin kailangan ng tulong ng iba. Alam nyo guys, kahit anong edad mo pa, kahit ilan pang edad natin, kailangan natin ng tulong ng iba dahil hindi natin alam lahat ng sagot. No, isa sa mga bagay na na-realize ko lang, no, as I grow and advance in years sa buhay, ang isa sa mga bagay hindi dapat tumigil sa atin is yung matuto tayo sa ibang tao. Tama? Lalo na yung mga tao na gusto natin yung na-achieve nila sa buhay. Tama? So, hindi yun dahil sa naswertehan lang sila. Okay, let's give them the benefit of the doubt na possible sinuwerte sila. Pero halos lahat ba na naging successful sinuwerte? Or baka naman meron lang silang ginawa na kailangan lang natin gawin? Or baka meron silang hindi ginagawa na ginagawa natin na kailangan nating ma-realize na dahil kailangan ko itigil to kasi ito pala yung nagpapaslow down sa akin sa buhay. Agree ba kayo? Type nyo agree sa may comment kung agree kayo sinasabi ko. Okay? Okay, number 7, huwag kakalimutan na i-record ang progress at pag-aralan. Isa sa mga na-realize ko lang, ginagawa talaga ng mga nagpa-perform, meron silang track record. Tina-track nila yung naging progress nila. Kasi guys, pag hindi mo mini-measure yan, hindi mo yan sabi nga nila, if you cannot measure it, you cannot attain it. So, paano mo ma-measure kung nasang banda ka na, kung hindi ka nag-a-assess kung nasang banda ka na? In terms of skills, in terms of sales, in terms of progress, in terms of flow, in terms of, alam mo yun? Diba? So, kailangan natatrack mo siya. Okay? So, very simple lang to, pero importante to. Okay, number 7 yan. Pero ito yung pinaka number 8. Ito yung pinaka-importante, no? Huwag kang susuko kapag nahirapan. And ito, hindi na naman to sa business eh. Sa trabaho mo nga, nahihirapan ka, hindi ka sumusuko. Sa buhay nga, sa mga relationship mo, hindi ka naman sumusuko, di ba? Same goes dito. Pag may sinimulan ka, hindi ibig sabihin na nahirapan ka, hindi na para sa'yo. Possible, kailangan mo lang either may increase ka na skills, either meron ka lang strategy na kailangang baguhin, either meron ka lang kailangan na tamang mentality na kailangan mo ma-embrace. So, hindi ibig sabihin na nahirapan ka, hindi na para sa'yo. Hindi siguro para sa akin ang negosyo. Bakit? Kasi nahirapan ako. Hindi naman eh. Bakit? Sa buhay, nahirapan ka, hindi para sa yung buhay. Tama? So, na tayo nahirapan, na tayo na-challenge. Pero ang gusto ko lang i-point out dito is, number 8, if that comes time, no, dumating yung oras na nahihirapan ka, huwag kang susuko. Huwag kang susuko. Okay? So, yun yung suggestion ko sa inyo. Ngayon, sino yung natututo? Type nyo sa comments, learning dyan, kung natututo kayo sinasabi ko. Meron akong masterclass na ginawa. If first time mo mag-business or gusto mo mag-consider, naghahanap ka ng options, diyan hindi ko alam ang gagawin ko, 'di ba? Anong pwede kong simulan, anong sisimulan ko, paano? Meron akong ginawang masterclass. And eto guys, libre siya. You just need to access this through the site. And meron din yan sa link dito. Itong live na to, meron akong link nito. Tingnan mo yung dyan sa link. Yan, click mo lang yung link dyan and then register ka. Tapos you go through with the masterclass. primeacademyonline.com/masterclass. That's free. That is for you. Lalo na kung ikaw ay nagsisimula ng business, I would suggest you attend this one.